Eto, mainit na balita. Bracket ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers, isa sa mga pinaka-easiest path para makapasok sa second round. Blessing in disguise nga ba na makasama ang Australia at New Zealand sa Group A para mapadali ang pagpasok nila sa main event ng FIBA. Tara pag-usapan natin ngayong araw. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Ngayong magsisimula pa lang ang totoong laban ng Gilas para sa World Cup qualifiers, marami ang nagsasabi na mahihirapan daw ang Gilas na maitawid ang 4 na games kontra New Zealand at Australia. Pero para sa akin, mataas ang tsansa ng Gilas na makapasok, hindi lang sa second round kundi pati sa main event ng FIBA World Cup nang walang kahirap-hirap. Paano ko nasabi yan? Sa Group A, nangunguna ang Gilas sa standings with 2 wins kasama ang Australia na wala ding talo. Nasa pangatlong pwesto naman ang New Zealand at pang-4 naman ang Guam. Ngayon, may 2 games ang Gilas versus New Zealand at 2 games naman kontra Australia. Kahit nga hindi manalo ang Gilas sa 4 na games na yan ay automatic na makakapasok pa rin sila sa second round. Pero syempre, iba pa rin yung matatalo natin ng 2 powerhouse team na yan. 1 o 2 panalo, kung swertihin ay okay na sa Gilas para makapasok sa second round. Ang primary goal ng Gilas ay mag-imbak ng panalo para hindi sila mapunta sa bottom ng standings na maglalagay sa kanila sa alanganin. At malalaman nyo yan mamaya kung bakit ko nasabi yan. Pero as we expected, Pilipinas, Tall Blacks at Australia ang 3 makakapasok sa second round while Guam will be eliminated since ang makakalaban nila sa remaining games nila ay Australia at Tall Blacks, which is para sa akin, mahihirapan na din sila makakuha ng panalo. But who knows, di ba? Bilog pa din ang bola. Ngayon, punta tayo sa second round na base sa FIBA qualification. Ang 3 best team sa 4 na bracket ay pasok sa second round at ang 4 na pinakamahina sa bawat bracket ay eliminated na at wala nang pag-asang makapaglaro sa second round. Matapos makuha ang best 12 teams sa first round, magsasama-sama naman ang Group A at Group C para makabuo ng isang group which is magiging Group E, at ang Group B ay makakasama naman ng Group D para buuin ang isa pang group na Group F. Ngayon sa Group E, kung saan magkakasama ang top 1 to 3 ng Group A at Group C, ay maglalaban-laban naman ng home and away format para ma-determine ang final rankings ng mga bansa bago ang main event. Dito na pumapasok kung bakit ko nasabi kanina na nasa easiest path ang Gilas kasama ang Australia at New Zealand. Bakit? Makakalaban ng Gilas ang 3 team from Group C which is Jordan, Iran or Syria with home and away format. Bale 6 games ang dapat maipanalo ng Gilas para masecure niya ang isa sa 7 spot na kailangan sa main event. So ito ang catch. Gilas versus Jordan. I guess beatable ang Jordan without RHJ pero who knows, 'di ba? Bilog pa din ang bola and may bago silang naturalized player na pwedeng makasabay sa Gilas. Tapos versus Iran naman, I guess kakayanin ng Gilas na maitawid to since nasa rebuilding team naman ng Iran. Pero ingat pa din ang Gilas dahil deadly pa rin ang Iran sa mga recent games nito. Then, Syria I guess is much more easy game sa Gilas since hindi pa sila nananalo sa Gilas kahit isang beses. Yan ang nakikita kong easiest path ng Gilas. Kasi kung nasa kabilang bracket sila, mas deadly ang makakalaban nila. Gaya ng China, Japan at South Korea. Tapos may Lebanon, Saudi Arabia at Qatar pa na sumasabay na din sa mga Asian teams. 8 lang kasi sa top 12 teams ng second round ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup with Qatar as host na pasok na sa tournament kaya 7 teams na lang ang makakapasok sa World Cup. Worst case scenario ay lumalaban pa ang Gilas para sa best 4th place kung puro talo ang makuha nito sa second round. Kaya maganda na mag-imbak na sila ng panalo kahit sa first round pa lang. And I guess kakayanin ng Gilas maka-upset sa New Zealand or Australia next year dahil mabubuo na rin naman ang pinaka malakas na lineup ng Gilas sa kasaysayan ng Pilipinas with Kai, QMB, Edu, tapos may Benny Boatwright ka pang kasama. Siya nga pala mga idol sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas. Pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan
ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol.